Romans chapter 5, verse 19. For just as through the disobedience of one man the many were made sinners, so also through the obedience of the one man the many will be righteous. Sa Tagalog po ay sapagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao ay marami ay naging makasalanan, gayon din sa pamagitan ng pagtalima ng isa ang marami ay magiging matuwid. Magandang araw at tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang active obedience at ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Jesus becomes fully human to fully obey the Father. Sa pamagitan po ng pagsuway ng unang Adan, pumasok po ang kasalanan at kamatayan dito sa mundo. Ngunit sa pamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo na naging ganap na tao, siya po ay nagpakita ng ganap na pagsunod sa ating Panginoon Diyos Ama upang matubos tayo, yung tayong mga tao, yun sa katauhan. Pinapakita po nito na ang kahalagaan ng pagiging ganap na tao ng ating Panginoon sa Kristo upang tuparin yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa pag-aalay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. At sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, nagkaroon tayo ng pagkakataon na matanggap ang kaligtasan o salvation at saka yung pagtuwiran mula sa ating Panginoon Diyos. Sa madaling salita po, si Jesus po ay naging ganap na tao upang masunod ng buo yung kalooban ng Ama at dalhin tayo sa kaligtasan o salvation. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Jesus represents humankind as their head of new humanity. Si Jesus po ang ating Panginoon sa Kristo, yung kumakatawan at saka yung ulo ng isang bagong uri ng sangkatauhan. Isang sangkatauhan na hindi pinamumunuan ng kasalanan, mga makamandong bagay, at saka yung kasalanan at kamatayan. Kundi po yung katuwiran at buhay, kundi natulot ng pagsunod sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan po ng pagiging tapat o obedient ng ating Panginoon sa Kristo sa kalooban po ng Ama o ng ating Panginoon Diyos. Naging posible pong magkaroon ng isang bagong simula para sa ating mga tao kung saan yung mga mananampalataya o tayong mga tagasunod ay maaaring maging bahagi ng bagong uri ng buhay na ipinagkaloob ng ating Panginoon Hesus Kristo. Sa madaling salita po, ang ating Panginoon Kristo yung ulo ng bagong sangkatauhan na itinatag sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, pagsunod sa Diyos Ama at sa kanyang nagmumula yung kaligtasan o salvation ng ating mga buhay. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Jesus' active obedience is credited to those who believe in His person and works. Sa pamagitan po ng mga pananampalataya natin, bagamat tayo po ay hindi perfecto at hindi makapagsunod sa ganap na batas o kautusan ng ating Panginoon Diyos, ay tinuturing na makatuwid. Tayo po ay mga righteous na dahil sa ating Panginoon Diyos, dahil sa ating Panginoon sa Kristo, dahil tinubos niya na yung kasalanang nagawa natin at nagawa ni Adan at magagawa natin dahil sa pagsalo niya sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Bagamat nahulog tayo sa kasalanan at nahuhulog tayo sa kasalanan from past, present, and future, nakagawa tayo ng kasalanan dahil normal sa atin o nasa nature na ng ating mga puso na gumawa ng kasalanan at nagawa na ni Adan ang ating kasalanan ay dahil sa pagsalo o pagtubo sa atin ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, ginawa niya tayong matuwid o righteous dahil natin sa Kanya. Ang kanyang ganap na pagsunod ay pinagkaloob sa atin at itinuturing na bilang sariling pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Kaya yung tayong mga mananampalataya po ng ating Panginoon sa Kristo at saka yung sa kanyang mga gawa ay ang kanyang itinuturing na bilang kapalit ng ating mga sariling kakulangan o yung ating active obedience is yun yung parang substitute sa ating mga kakulangan. Kaya tayo po ay pinagkaloob na ng kaligtasan at katuwiran mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya yung mga ito po yung blessings o biyaya hindi batay sa ating mga gawa kundi sa gawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.